Magandang umaga po, Sir Ted at DJ Chacha. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa panahon. Ito na nga po ang problema na naman natin panibago ngayon, Prof. Bumulusok po yung piso kontra US dollar ng 60. Gaano po ba ito kaseryoso? Maituturing na po ba itong red flag sa ekonomiya natin as early as now? Opo, mapulang-mapulang bandila yan dahil ang pinambibili natin ng petrolyo na tumaas na ang presyo ay dolyar. So ibig sabihin po niyan, para po tayo makabili ng petrolyo, magpapalit po tayo ng dolyar gamit ang piso sa mas mataas na halaga. Mhm. So kung sa 60.10 yata nagsara kahapon, malaki pong bagay yan na makakadagdag pa sa presyo ng petrolyo sa merkado ngayon. So bukod doon sa nangyayari sa Middle East, itong pagbagsak ng piso kontra US dollar, makakaapekto din doon sa presyohan na pinoproblema na natin ngayon. Ano-ano pa pong ibang mga sektor ang maaapektuhan nito? Well, unang-una po ang sektor ng transportasyon ay unang makakaranas niyan. Pangalawa po ay ang mga mamamayan na Mhm. mamimili dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin, mararamdaman po talaga natin yan sa ating mga bulsa. Oo. Kaya po ang paghahanda natin, mahirap po sabihin na sa mga mamamayan, magtipid kayo dahil mahigit sa 50% ng ating populasyon ay walang ipon, walang sobra. Kung Mm. ano ang kinikita nila, ay gano'n din po ang kanilang ginagastos. So pagka tumaas po ang presyo ng mga bilihin, talaga pong mararamdaman nila na kailangan magbawas. At ang pagbabawas ay depende rin po. Kung tayo po ay minimum wage earner, mas malaki pong pagbawas ang ating kailangan gawin para po makabili tayo ng mga pangunahing pangangailangan natin. Lalo na po sa pagkain. Oo. Ang inflation ay seryosong problema ng mga mamamayan sa ngayon. May mga datos na tayong nakita, yung mga survey na dumadaan, ano ba ang pangunahing pangangailangan o ano bang pangunahing issue na dapat na tugunan ng pamahalaan, nangunguna po ang inflation. Ito po ang pinakamataas na prioridad ng mga mamamayan sa ngayon. At ngayon, nakikita natin na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, dumaos-dos naman ang halaga ng piso kontra dolyar, Mhm. aasahan natin mas malaki pa po ang magiging epekto nito sa ating pong mga family. Oo, yun nga po yung ina-explain nyo kanina kasi transport sector, the consumers, kasi karaniwan po ng mga binibili natin imported. Pati mga importers tatamaan dito. So syempre ipapasa po nila yun sa atin na consumers dahil hindi rin naman po sila nag-business para lang din naman malugi. So ngayon po, ito pong pagbagsak ng piso kontra US dollar, magtatagal pa po ba ito? Hanggang kailan po kaya ito? O makakabawi ba tayo sa mga susunod na araw o linggo? Kung sa mga susunod na araw, palagay ko po ay magpapatuloy ito. Unang-una, ang sigalot sa gitnang silangan ay hindi natin inaasahan na matatapos bukas makalawa. Ang pahayag ng Amerika, Mhm. nanalo na sila. First hour pa lang daw panalo na sila, dinideklara nila na nanalo na sila sa Iran. Kaya lang, ang Iran, patuloy pa rin po ang pagpapaulan ng kanilang mga missile, may drone. So pangatlong linggo na mukhang hindi natatalo ang Iran. Naubos ang kanilang liderato, napalitan na po. At ngayon ay mukhang hindi po ito susuko sa mga loob ng mga ilang araw. At dapat po matutuhan na po natin 'yan. Bakit po kailangang sumuko ang ating pong mga kapitbahay o ang ating pong mga bansa na hindi naaayon sa sistema na gusto natin? Yun na po ang sinasabi nila kasi meron daw itong nuclear arms o gumagawa ng nuclear arms. Meron po dung iba diyan na meron na rin pong mga nuclear arms. Bakit hindi bobombahin din po kaya sila o kaya naman po kailangan pag-usapan 'yan at Oo, oo. magkaroon ng kasunduan na peaceful ang dapat na paggamit sa Mm. mga nuclear Oo. arms o ng nuclear na
energy, Oo, oo. halimbawa. Yes, Prof, we understand. Kaya lang problema na nga po yan ng mga bansang nagsimula nito, especially ang Amerika at Israel. Kasi tayo bilang, di ba, maliit na bansa, apektado nitong gulo na po iyan na nangyayari dyan sa Middle East. Nabanggit niyo po kanina yung inflation. May mga nagsasabi na ekonomista, posible pang tumaas po yan ng 7.5%. And then you said earlier, yung $60 na yan, may possibility pa lumampas ng 60 dahil sa patuloy na sigalot doon sa Middle East. Sapat po ba ang ginagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Sinasabi po sa mga reports, pumapasok sila sa forex market para kontrolin po yung volatility nito. Ano pa pong pwede nilang ibang gawin? May hangganan po ang effectiveness o ang kakayahan ng Bangko Sentral para po pangunahan ang exchange rate natin. Unang-una, nasa floating floating rate environment. Hindi po kaya ng Bangko Sentral, maski na po sa ngayon meron mahigit na $100 billion ang Bangko Sentral. Mauubos po 'yan pagka po sinabi natin na kailangan ibaba ang palitan ng mas mababa pa sa 60, gagamitin nito ang kanyang dollar reserve. Palagay ko po may hangganan yan, mauubos yan bago nila makuha yung ating exchange rate na gusto ng Bangko Sentral. At sa isang environment, katulad po natin, mahirap pong sabihin na dahil nag-release ng dolyar ang Bangko Sentral, ay mapapababa natin ang palitan. Sa ngayon po, ang talaga pong nagdidikta ng rate ng palitan ay magkano ba ang kailangan nating dolyar para po makabili tayo ng petrolyo at ng mga iba pa po nating ini-import. Remember, we are a net importer. Hanggat malaki ang ating ini-import kumpara doon sa ating mga ini-export, talaga pong mangangailangan tayo ng mas maraming dolyar. So yung demand and supply ng dolyar, yan po ang mananaig. Kailangan natin ng mas maraming dolyar kung kaya tataas ang rate na palitan ng dolyar kontra o ng piso kontra dolyar. Oo, net importer, dependent tayo sa pag-i-import na matagal nyo na rin pong sinasabi na dapat noon pa hindi. Pero ito lumalabas na itong problema na dapat noon pa na solusyonan. Ano naman pong pwedeng gawin ng gobyerno dito? Sa ngayon po, ito na lang ang mga urgent concerns natin. Paano ba matutulungan ang mga mamamayan na makatawid sa mga kanilang mga bilihin? Meron po tayong, I think kahapon makalawa na ibigay na sa Pangulo yung kanyang hinihingi na batas para po tanggalin ang excise tax. Pero wala po tayong naririnig sa Malacanang na kung kailan nila tatanggalin ang excise tax, kailan i-exercise ng Pangulo ang kanyang emergency power para po tanggalin ang excise tax. Yan po ay malaking bagay. Sa 6 pesos, 10 piso o 5 piso matatanggal doon po sa presyo ng petrolyo. Ito po ay madaling magagawa at magkakaroon ng madaling epekto. Pero ang concern yata nila, matatanggalan sila ng mga 135 billion. To 300 daw po, opo. Opo. At kung idagdag pa daw yung value-added tax, aabot pa po yan ng mahigit na 300 billion ang mawawala sa tax revenues. Pero pagka po pinayagan natin na manghina ang purchasing power ng mga mamamayan sa ngayon, mas malaking problema pa po yan. Mahigit sa 600-700 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya dahil patuloy na sasadsad ang ating ekonomiya. Kaya po, ako po, personally, ang tingin ko po, ang dapat nating unahin dito ay papaano natin matutulungan na ang household spending na bumagal nung nakaraang taon at nagdulot ng pagbagal ng ekonomiya sa kabuuan, ay papaano natin ito matutulungan sa panahong ito ngayon. Ang iba pong mga ekonomista, profesor, sinasabi na marapat lamang na hindi na po, hindi na po tanggalin yung excise tax sa petrolyo. And huwag na hong pakialaman pa yung existing VAT at saka e-VAT natin na yan. Kasi nga lalong problema ang gobyerno sa kanyang cash position. Better daw magkaroon ng mga targeted na mga benepisyaryo ng mga ayuda na manggagaling din doon sa excise and VAT and other taxes.
At ano ho ang inyong take doon? Ay totoo po yon. Mababawasan ang kita ng gobyerno kung ang gagawin lang ay tanggalin ang excise tax at saka ang value added tax. Pwede naman po na i-consider din natin panahon na para magbigay tayo o magpataw tayo ng buwis batay po sa kakayahan na magbayad. Yung tinatawag nating wealth tax, no? Panahon na po 'yan na kung halimbawa 1 billion, dagdagan natin ang iyong binabayad, 1%, 2 billion, another 2%, 3 billion and up. Dagdagan po natin ng 3%. Kailangan po makakuha tayo, makabawi tayo. Sa ngayon po, pagka nakikita natin ang kinikita ng mga malalaking kumpanya, kayang-kaya po nila ng mas malaking buwis na bayaran. Ang mga individuals, pwede rin pong magbayad. At yun naman po ang kahulugan ng pagbubuwis. Kung ano ang kakayahan mo, yun ang iyong ibabayad na buwis. Pero hindi ka naman masasaktan nun, hindi ka maghihirap. At ito naman po ay ang panawagan sa lahat ng mga mamamayan. Kailangan po tayong magsakripisyo. At ang pagsasakripisyo ng pagbabayad ng mas malaki-laking buwis ay hindi naman po talaga totoong sakripisyo. Dahil wala naman po tayong pinagsasakripisyo na hindi natin magagawa ngayon. Kung tayo ay magbayad ng mas maraming buwis. Ang isa pa po, reviewin natin ang budget. Meron naman pong mga budget diyan na pwede pong ipagpaliban. Meron din po diyang mga project na pwede pong sabihin na sa panahong ito ngayon ay hindi natin kakailanganin at hindi natin kakayanin na ipatupad. So tingnan natin papaano ba tayo makakapag-ipon ng mga ng pondo para po ipagpatuloy yung ating mga programa na kailangan ng ating mga mamamayan. Kailangan po magtuloy-tuloy ang ating programa sa healthcare, sa edukasyon, at yung mga tulong natin sa mga nangangailangan sa ngayon ay kailangan ipagpatuloy. Hindi po madali, I think to be fair, hindi po simple ang ating mga solusyon na kailangan gawin. At hindi naman po talaga naman simple ang ating pinagdadaanan ngayon. Kailangan po talaga na mas malawakan ang ating pong tugon sa isang napakaseryosong krisis na ating pinagdaraanan ngayon. Hindi ba sumagi sa inyong kaisipan, Profesor, na dapat dito manguna na yung mga miyembro ng ating kagalang-galang na Kongreso sa usapin po ng pagbabawas sa gastos ng gobyerno? Simulan na po natin dito sa binabanggit ngayon ni Leandro Leviste na naman na Easter bonus na 2 million daw bawat isa, etc. etc. Ay, illegal naman po yung bonus. Wala naman pong bonus ang ating mga legislators. At kung meron man, hindi po yan naaayon doon po sa mga patakaran at batas. Tayo po ay, kung nasa gobyerno, limitado po tayo doon sa sinasabi na kung ano ang salary grade mo, yun ang dapat na isusweldo mo. Meron kayong mga allowances, meron kayong mga maliliit na mga pondo, dapat po yun, ano natin, ibalik natin. Ano ba ang kailangan natin sa mga, malaki po yun yung ang tawag nila doon, mga allowances na hindi yata nililiquidate. Yun po siguro ang pwedeng tingnan nila. Tanggalin na yon. Pagka hindi ka makapaglabas ng resibo, hindi po kailangan na ibigay yan. Maski kanino po sa ating pong pamahalaan. So, maganda yon. Symbolic, dahil kailangan po natin magbigay ng inspirasyon sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. So, ito, hindi naman siguro masasaktan ang ating mga legislators o ang ating mga pinuno sa ating pamahalaan, yung mga allowances tanggalin. O kaya pati po yung mga transportation na allowances natin, mag-carpool, magkaroon po ng paraan para po makatipid ang ating pong pamahalaan. Marami pong bagay na pwede pong umpisahang gawin na rin. Opo, sige nga po, kasi nga ang panawagan ng lahat, magtipid tayo. Wala ho naman tayong choice, no? Pero yung nga pong ating mga tinitingala na dapat nga po maging ehemplo, yun ang ating hinihintay na sa kanila din po siguro magsimula. Kung mamarapatin po nila, ano po,
Sir Tama po Professor. yun. Yun po lang naman. Opo. Okay. O sige, so Maidagdag ko lang po, go ahead, sir. Sir Ted, Mm. binabantayan ko rin po, minomonitor ko yung mga welga ng ating po mga tsuper, mga Mhm. pahayag nila. Mm. Ang sinasabi po nila talaga, bakit sila bibigyan ng piso tapos babawiin in less than 24 hours? Sa kanila po, parang nainsulto. Mm. Piso na nga lang, pagkatapos binawi pa. Mm. At nangangamba daw ang Pangulo na makakasama pa ito sa ating ekonomiya. Piso na nga lang po ang idadagdag sa sweldo nila o sa pamasahe. Malaking bagay din po yon. Ngayon, ang isang kakibat na problema niyan, paano naman po yung mga mananakay? Sila po ang magbabayad ng dagdag na piso, no, sa kanilang pamasahe. Kung hindi naman po tumaas ang kanilang sweldo, lalo na po ang ating mga minimum wage earners, ano yan, papasanin naman ng mga mananakay. So, parang ang nakikita natin dito, ang nagkakarga ng problema natin sa ekonomiya ngayon ay ang mga pasahero at saka mga tsuper, yung mga maliliit na mga mamamayan na walang kakayahan talaga na salbahin ang ating ekonomiya kung sila lang ang aasahan. Kailangan po magkaroon ng sakripisyo ang lahat, lalo na po yung may mga kakayahan. Opo. Sige po, salamat po na marami, Professor, muli sa inyo pong paliwanag at kami po ay maghihintay na lamang sa mga development para muli po magtanong sa inyo pong kaisipan sa mga isyong pambayan. Salamat, Professor. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.